Mayang gabi mga kaigsuunan. Ang akong topic karon mao ang Your City, Your Mission. Our key text for this topic was found in 1 Peter chapter 3 verse 151 and Corinthians 3 verse 16. Do you not know that you are the temple of God and that the Spirit of God dwells in you? So this evening, I would like to tell a story about a missionary who shares a story about his teenage years. So a missionary in Europe shares a story from when he was 16. So he grew up in an almost Adventist family. His dad was baptized when he was 9, but his mom took him to church. As a teenager, he was rebellious, so niagi siya makaigsuunan sa pagkamasupilon and drifted from God, og layo siya sa Ginoo. So one night, he stayed over at friend's house with another friend. So usa sa kagabi makaigsuunan is nagstay siya sa balay sa iyang amigo. And they found hidden bottles of alcohol. O nakita sila makaigsuunan og ilimnong makahubog. And they drank too much and lost control. So he ended up spending the night at the police station. So since he was under 18, the police told him to call his parents. So dili pa man siya legal age, so giingnan siya sa mga police nga patawagon ng iyahang mamagpapa. So he was more afraid of his parents' reaction than of the police. So mas halok pa siya sa kunsay reaction sa iyahang mga ginikanan kaysa sa pulis. So calling home was humiliating. So naulaw siya makaigsuunan nga manawag dito sa ilahang balay. And he feared his mother's anger. So nahadlok siya sa kasuko sa iyahang mama. So at 5 a.m., his older brother, father, and mother came to get him. So his brother and father looked at him in disbelief. So dili katoo ang iyahang kuya o iyahang papa nga iyahato nga nabuhat. And his mother had unreadable expressions. Dili mabasa ang expression sa iyahang mama. And he expect a harsh punishment. So he braced himself for a slap. So nag-expect siya makaigsuunan og sagpa sa iyahang mama. But what happened next was unexpected. So atong putlon ang storya makaigsuunan. Ang istorya sa misyonaryo nagpakita sa kahadlok, kaulaw o ang pagpaabot sa silot or punishment. Mga pagbating ang kasagaran mo ay hunahuna sa mga tao mahitungod sa Ginoo o sa simbahan. Sama sa iyang kahadlok sa reaksyon sa iyang inahan, daghang tao ang mahadlok kung saon sila pagdawat sa Ginoo o sa simbahan tungod sa ilang mga sayop. So his story reflect on few things. So what is our perception of God? Unsa man ang atong paglantaw sa Ginoo? Ang mga tao ba nagtan-aw sa Ginoo nga istrikto o silutanon or puno ba sa gugma o pasaylo? What is the role of the church? Unsa man ang papel sa simbahan? Ang simbahan ba usa ka lugar sa paghukom o usa ka lugar sa pagpahiuli? Ang iyang kasinatian nagdasig kanato sa pagpamalandong kung ang simbahan tinuod nga nagpakita sa grasya sa Ginoo ug kung dawaton ba nato ang mga tao nga nanginhanglan og pagbalik og paglaom. So this evening, join me on a journey through the Bible where we will discover the purpose of the church for the city. Before we proceed, let us bow down our heads for a word of prayer. Let us pray. Ginoo sa mga langit, ako Ginoo nagapasalamat sa opportunity karon nga kami nausab nakihuban sa pagsimba diha kanimo. O karon Ginoo samtang kami maghisgot sa imong pulong at Ginoo ko magapanalangin kanamo amo kini nga masabtan. O wala kami Ginoo, wala ikaw, kinta na namang gisalig, daw man ni madawat sa ngalan ni Jesus, sa bugtong persal na mga mandaluwas. Amen. So what is the nature and purpose of the temple in the Bible? So una, in Exodus 25, verse 8, "And let them make me a sanctuary, that I may dwell among them." The sanctuary was a replica of the model shown to Moses.
It served pedagogically so that God's followers could understand the plan designed to end suffering and injustice and create a world where humans could live in a state of lasting happiness. However, the most important purpose given by God was that He wanted to dwell with His. God wanted to move in with His people. Isn't that amazing? Basically, God was moving into the neighborhood. The Shekinah or God's presence dwelt in the tabernacle. So kini nagpasabot nga ang Diyos gusto nga magpuyo dool sa iyang katawhan. Ang templo o sanctuary o sa ka-espesyal nga lugar diin makita ang iyang presensya. Ang templo usab usa ka paagi aron masabtan sa mga tawo ang plano sa Dios sa pagluwas kanila ug paghatag og tinuod nga kalipay. Usa kini katimaan nga naa siya kanunay, nagiya og nagbantay kanila. Pangkaduha, in Matthew chapter 1 verse 23, behold, the virgin shall be with child and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which is translated God with us. One of the most used texts during the Christmas season, but pay closer attention to the name's literal meaning, God with us. The birth of Jesus, the arrival of the Word, God made man, receives a title that aligns with the purpose of the Old Testament. God wants to be with us. So si Jesus mo ang Diyos nga miuban kanato. Ang pangalan nga Emmanuel nagpasabot nga ang Diyos uban kanato. Sa dihang tawo si Jesus, nagpakita kini nga ang Diyos dili layo. Miari siya aron magpuyo uban sa mga tawo. Sama sa daang tugon, gusto sa Diyos nga mapaduol og magpuyo uban sa iyang katawhan. Sa Juan 1:14 giingon nga ang Diyos nahimong tao which is si Jesus ug nagpuyo uban nato. Ang pagkatawo ni Jesus usa ka timaan sa gugma sa Diyos ug sa iyang tinguha nga magpabilin duol kanato. Pangkatulo. So John 2 verse 19 to 2, Jesus answered and said to them, destroy this temple, and in 3 days I will raise it up. Then the Jews said, it has taken 46 years to build this temple, and will you raise it up in 3 days? But he was speaking of the temple of his body. What was the temple in the Old Testament? What was the temple when Jesus lived among us? Is any building that can contain God's presence better than Jesus of Nazareth? So si Jesus mismo mo ang tinuod nga templo. Sa daang tugon, ang templo mo ang lugar nga nagpaila sa presensya sa Dios. Pero sa dihang miabot si Jesus, siya na mismo ang buhing templo, ang Dios nga nagpuyo isip tao. Sa dihang miingon siya, guba kini nga templo, sa tulo ka adlaw patindugon ko kini pag-usab. Og nagpasabot siya sa iyahang lawas. Nagpasabot nga bisan kon siya namatay, nabanhaw siya human sa tulo ka adlaw. Nagpakita kini nga ang presensya sa Dios dili limitado sa usa ka building. Si Jesus mismo mas labaw pa bisan sa unsang templo kay siya mao ang Dios nga nag-uban kanato. Pangkaupat, in 1 Corinthians 3 verse 16, do you not know that you are the temple of God and that the Spirit of God dwells in you? And in 1 Corinthians 6:19, or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God and you are not your own? So Paul speaks after Jesus' ascension. This leaves us a bit confused. Where is the temple? Where does God's presence dwell? It no longer made sense to return to the Old Testament system. Jesus can no longer be the temple since he is now in heaven. And yes, dear friend, today the temple is you. With your flaws and virtues, weaknesses and strength, God wants to live in your heart, and for that reason, our whole life must be worthy of that. So ikaw na karon ang templo sa Dios. Sa una, presensya sa Dios na sa templo matud pa sa daang tugon. Pag-abot ni Jesus, siya nahimong buhing templo. Pero karon nga naa na siya sa langit, ang balaang espiritu nagpuyo na sa imuha. Ug si Pablo nag-ingon nga imong lawas mao na ang templo sa Dios. Tungod kay ang Espiritu Santo anana kanimo. Nagpasabot kini nga gusto sa Dios nga magpabilin siya duol kanimo sama sa una nga naa na siya sa templo. Tungod kay kita na ang templo sa Dios, kinahanglan magkinabuhi kita nga angay ug matarong atubangan niya. So some lessons to take away. So God always takes the initiative. Ang Dios kanunay
ang unang muduol kanato. Nagpasabot kini nga ang Dios kanunay ang unang nga mulihok aron makaduol, mahigugma ug magiya kanato balik ngadto kaniya. And God always draws near to humanity. The tabernacle Jesus among us and now our bodies. There is no place closer where God can come to be by your side. This is why Paul reminds us in Acts 17 verse 27 that He is not far from us. So, dahil miabot sa Jesus, siya mismo nagpuyuban sa mga tao, karon ang Espiritu Santo nagpuyo sa atong lawas, mao kini ang iyang templo. Ang Ginoo kanunay duol nimo, labi na sa kana nga higayon o lugar. Mo nga giingnan kita ni Pablo sa buhat 17:27 nga ang Dios dili layo kanato. So temples cannot contain God. Stones cannot enclose God. His presence is not in church buildings, but in the church, the people who make it up. Dili magpuyo ang Diyos sa mga building nga bato. Ang tinuod nga iglesia, dili ang simbahan nga building, kundi ang mga tawo nga nagtuo niya. So God is dynamic, always seeking to rescue the lost sheep, the coin, and the son. Ang Diyos kanunay nagpangita sa mga nawala, sama sa nawala nga karnero, kwarta, ug anak. And lastly, God is always present by human side. So number 2, what is the nature and purpose of the church in the Bible? So sa pinakaunang makaigsunan, nagisgot ta kung unsay purpose sa templo, o karon ato na pabagaisgutan kung unsay purpose sa church. So the church is God's appointed means for the salvation of men. It was organized to serve, and its mission is to proclaim the gospel to the world. So, pangunang mission sa simbahan mo ang pagpakailap sa ebanghelyo aron mas daghang tawo makaila sa Dios ug makadawat sa kaluwasan. So, what implications does this quote have for you? So, unsa ang gipasabot niini para kanato? Ang simbahan dili lang para sa kagalingon pero para sa pagtabang ug pagluwas sa uban. Kita gitawag sa Dios sa pagpangalagad, pagpahat sa mayong balita o pagdala sa uban kang Jesus. So what is the role of the church? Unsa ang papel sa simbahan? Sa papel sa simbahan mo ang pagpakailap sa maayong balita ang mahitungod kang Jesus. Mutabang o mag-alagad sa uban nga may gugma, mamahimong usa ka komunidad nga nagdala sa mga tawo paduol sa Dios. And the Greek term for church generally implies a community of outward-focused people. So nagpasabot nga kini usa ka grupo sa mga taong adunay tumong dili lang magtapok kundi maduol o mutabang sa uban. So often when we think of the church, we do so abstractly. Sometimes we think of the local church, the building, the organization, etc. Secular people see all these images of the church but from a negative point of view. They see hierarchy, oppression, abuse of power, injustice, and coldness. Others think we don't need religion or a church since we can survive individually. So daghan na naglantaw sa simbahan sa negatibong paagi. Ilang makita lang ang building, organisasyon o mga problema sa masagahom, kasakit o dili mayong pagdumala. Ang uban nagtuo nga dili na nila kinahanglan ang simbahan kay makapadayon ra sila sa ilang kinabuhi bisag mag-inusara. So what can we do as church to give them a different vision? So unsa tong angay nga buhaton aron nga maipakita nato ang kanindot sa simbahan. So kinahanglan ipakita nato ang tinuod nga kahulugan sa simbahan, usa ka dapit sa gugma, pag-alagad ug paglaom. So imbis gahom ug balaod, ipakita nato ang kaluoy ug pag-atiman. Imbis kabugnaw, himuon nato nga init ug mahigalaon ang simbahan. Imbis pagpanaway, ipaambit nato ang mayong balita mahitungod kang Hesus. So, the following outline. So, what is the church? So, unsa ang simbahan? Aspeto o espirituhanong kahulugan. So, how is the church? So, unsa paglihok sa simbahan? Unsa man ang pamaagi? So, why do church exist? Unsa man gyud katuyuan? So, what is the church? Although we have just discussed this, if you ask each member of our church what the church is, you'll be surprised by how many different answers you will find. So mataw adunay lain-laing pagsabot kung unsa ang simbahan. So there are some of the examples sa mga tubag.
So the physical building with its sacred and less sacred parts, the denomination or the doctrinal body. So naay duha ka. So it means that the church has two parts, which is the physical building and the denomination. So ang physical nga building naglakip kini sa tibok istruktura sa simbahan nga dunay mga lugar mas balaan ug ang uban nga dili kaayo balaan. Ug ang denominasyon nagtumong kini sa grupo o organisasyon sa relihiyon nga nagsunod sa mga tinudlo o doktrina. So the institution as an organization, association, union, division, etc. Ang uban nagtan-aw sa simbahan isip usa ka dakong organisasyon nga nagdumala sa laing grupo sama sa mga asosasyon o union o division. So the individual, each one develops their own way of relating to God. Ang matag usa dunay kagalingong paagi sa pagduol o pagrelasyon sa Ginoo. So in Europe, for example, thinking of the church as building presents certain problems. Thousands of church buildings are being abandoned, sold, and repurposed for other uses, or even demolished. If we think of buildings, there are fewer churches now than before. In a building, that people may change, but the church remains. Isn't that strange? Imagine a church without a building. What foundation would it be built on? So I'm not saying we should demolish buildings. They are very useful and necessary. What I'm trying to say is that the church goes beyond all that has been mentioned. So nagpasabot kini nga kung atong tan-awon ang simbahan isip usa lang ka building, adunay problema. Daghang mga simbahan sa Europe ang gibiyaan, gibaligya o gilaglag. Kung ang simbahan building lang, mas gamay na ang simbahan karon kaysa kaniadto. Pero sa tinuod, ang simbahan labaw pa sa usa ka building. Importante ang mga building pero ang tinuod nga simbahan mao ang mga tawo, dili ang lugar. So the COVID-19 pandemic taught us that the church is people. The church is you. The church is me. During the pandemic, each person was in their home, but the church fought, and in some cases, is still trying to stay united despite the obstacles. And yes, during that time, we proved that the church was the people, us, not the buildings. So, nagpasabot kini nga ang COVID-19 pandemic nagpakita nga ang simbahan dili ang building kundi ang mga tawo. Bisan pa nga nagpabilin ang tanan sa balay, nagpadayon ang simbahan og naningkamot nga magpabiling nagkahiusa. Kini nagpakita nga ang tinuod nga simbahan mao ikaw, ako o kitang tanan dili ang building. So, the church is the people, not the buildings. Simbahan mo ang mga tawo dili ang building. And the church is about disciples, not programs. Ang simbahan naghatag og pagtulunan og giya sa mga tawo, dili lang mga kalihukan. The church is not an abstract entity. It is a living body, a community of people. Ang simbahan tinuod nga komunidad, dili lang usa ka idea. Before starting any venture, the first question I have a question. So why should the church exist? Nganong mag-exist magid ang church? So let us begin another journey to find the purpose of God's people, the importance of being created in His image. So in Exodus 7 verse 1, what was the role Moses played before Pharaoh and Aaron? Biblically, we have an example of God's people as the image for those who do not know Him. So nagpasabot kini nga si Moses o Aaron nagrepresentar sa Dios atubangan ni Paraon. Sa Biblia, ang katawhan sa Dios nagpakita sa iyang dagway alang sa mga wala pa kaila kaniya. Sama sa pagbarog ni Moses isip mensahero sa Dios. Kita usab gitawag sa pagpaila sa Dios ngadto sa uban. We are also called to show God's character to others. In 2 Corinthians chapter 3, 2-3, we are God's letters of introduction to society. We are the Bible that secular people will read. Our actions will be the pages they see before they begin to discover Jesus. So nagpasabot kini nga atong kinabuhi og binuhatan nagpakita sa uban kung kinsa ang Dios. Ang mga tawo nga dili magbasa sa Biblia makaila kang Hesus pinaagi sa atong kinabuhi. Kita sama sa sulat gikan sa Dios nga nagpakita sa iyang gugma ug kamatuoran sa kalibutan. And in 1 Peter 2 verse 9, all of us, regardless of our condition,
are priests. Nagpasabot kini nga ang tanang nagsunod sa Dios pinili og adunay espesyal nga katungdanan. Kita tanan sama sa mga pari, gitawag sa pagpaambit sa gugma sa Dios, pagtudlo sa uban ug pagpuyo alang kaniya bisan unsa pa ang atong kahimtang. And in Exodus 19 verse 6, analyze both and notice what they have in common. We are comparing the Old Testament with the New Testament, and yet God does not change. The salvation of man, it was organized to serve, and its mission is to proclaim the gospel to the world. So nagpasabot kini nga ang plano sa Dios wala mausab. Gitawag niya ang iyang katawharan aron mag-alagad ug ipahayag ang iyang mensahe. Sa daang tugon ug bagong tugon, ang katawhan sa Dios gipili aron magrepresentar kaniya, mutabang sa uban ug mosangyaw sa iyang pulong. So the church is a means of salvation as it leads people to Jesus. Ang simbahan nagtabang sa mga tawo nga makaila kang Hesus ug maluwas. The church is a purpose of service. Ang simbahan ana aron mag-alagad sa uban. And the church is on a mission to proclaim the good news. The gospel must be relevant to every generation because the good news is eternal. Ang simbahan nagpaambit sa mayong balita sa tanan. Kaya ang mensahe ni Jesus para sa tanang henerasyon ug ang iyang maayong balita magapadayon hangtod sa kahangturan ug hangtod sa iyang ikaduhang pagbalik. And a church is a group of people who bring the transformative presence of God wherever they go. Ang simbahan nagdala sa gugma ug gahom sa Dios bisan asa sila moadto. So remember the story of a missionary, mga kaigsunan. So as his mom was approaching, he was expecting the worst. So however, what he felt was an embrace. So di ba kato mga kaigsunan, nag-expect siya og sagpa sa iyahang mama, but ang iyahang nadawatan is ang embrace sa iyahang mama. A strong and long embrace accompanied by tears and suffering, but above all, with an infinite dose of love. So he felt his mother's hug, but in his state, he felt that it was God's embrace. In that hug, he also felt God telling him everything would be fine. You are forgiven. So the lesson is that God's love is like a parent's love. It's deep, forgiving, and unconditional. Even when we feel far from God, He always ready to welcome us back with love and forgiveness. Just like the mother's embrace, God's arms are always open, reminding us that everything will be okay. So, makita sa picture ang connection sa simbahan ug sa kuang story. Nagsimbolo kini sa pag-invite kanato nga kini usa ka paggakos gikan sa Dios nga nagpakita nga bisag unsa pa kalayo ang atong gibati gikan kaniya, anaa siya kanunay. Nagtanyag kanato og gugma o pagpasaylo. So, karon atong ipakita ang atong dakong gugma sa Dios o sa simbahan pinaagi sa pagtindog kung gibati ninyo nga bisan sa atong pinakalisod nga mga higayon makaplag kita og kahupayan sa gugma sa uban ug pinaagi niya na atong mabati usab ang gugma sa Dios. Kini nagpahinumdom kanato nga ang tanan mahimong maayo ug kita kanunay nga gipasaylo sa Dios bisan unsa pa. So, let us pray. Ginoo, dasan sa mga langit. Ako Ginoo nagaampo karon nga kagabion, ako nagapasalamat nga ako Ginoo nagahangyo Ginoo nga kamundunggan karon nga mensahe magsukato sa manahuna og kasing-kasing ug makato ma-apply sa mga tagsa kinabuhi. Ako Ginoo nagaampo usab nga amo ang mapadayon Ginoo sa pagpakaylap ang mensahe sa Dios Ginoo hangtod sa imong ikaduha nga pagpanig. Ug wala kami Ginoo, wala ikaw, upsala kami sa banan nga munabuhat sa pulong sunahuna. Ug kintanan namon nga salig dawan nga madawat sa ngalan ni Jesus sa bugtong personal na mo nga manluluwas. Amen.